Ngayon, mga kababayan, ano na ba? Dumako ho tayo ngayon. Dito. Oh, kay Baste daw ho, mga kababayan. Ito na. Baste Duterte, no? Mayor. Ito ho, mga boss chief amo, sir, sabi ni Tulpo, no? Ito, papakita ko ho sa inyo. Sabi ho ni Tulpo, mga kababayan, yung nakatatandang Tulpo. Just Vincent, shoutout sa iyo. At Roy Manglikman, si Honasan Duterte, wag iboto. Si Terin, shoutout. Sabi po ni Ramon Tulpo, mga kababayan, ito po yung nakatatandang Tulpo, mga taga Davao City, no? Ito po sinabi niya pagkatapos po nung nakita o lumabas yung video na gano'n Ako, pagkakapaniwala ako doon at pagkakaintindi ko doon sa video na nakita ko, gusto manaksak talaga. Tapos, yung mga ganun ho, mga kababayan. Tapos, pagkatapos nun, inilabas to ni Ramon Tulpo, no? Mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters. Isang sulit niya. Sulit! Para doon sa mga kasulit natin na nandyan po sa live natin. Isang kamao muna, kamao. Sulid! Nanti na pa kayo. Sinusuportahan na namin yung pagsulid-sulid ninyo. Nawala namang kayo. Kami na lang yung natitirang sumisigaw na sulid-sulid dito. Kayong mga sulid talaga na mga DDS, hindi na kayo sumisigaw, ha? Sabi ni Addictus Rex, sulid! Isang kamao dyan, kamao, sulid! Kayo ang kinakausap ni Montulpo dito, ha? Mga taga Davao City at super duper loyal, no? Duterte supporters, sulid! Magising na sana kayo sa inyong So, grabe naman to si Montulpo, no? Yung mga sulid, mga kasulid daw, magising na sana kayo sa inyong kabobohan at katangahan. Rektahan, ano? Ito, rektahan pa. No? Si Sara ay certified na baliw. Hindi ko ho inimbento yan, mga kababayan. Nire-reactionan ko lang po, ha? Yung isinulat ni Montulpo. Tahan dito, ha? Si Sara ay certified na baliw. Miski ho tayo, mga kababayan, mapapaisip tayo. Nasa tamang katinuan nga ba ang ating Vice Presidente, M. Suzuki? Bye po, Pogi. Salamat sa inyo, madam. Biruin mo, magsisisigaw doon sa harap ng napakaraming Pilipino. No, naka-press conference pa ho. No, naka-video, live. No, magbabanta ng tao, ipapapatay si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Ako ho, mga kababayan, kahit kunyari may galit na galit ako, no, sa isang tao, hindi ho ako bugok na ibo-broadcast ko dito na may pagbabantaan ho ako. Na alam ko na maaari akong makasuhan. Di ba? Yung putol-putol na lang ho ng leeg sa Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang posisyon mo, pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Ganon yung mga maririnig natin. Di ba? Huhukay ka ng bangkay, itatapon mo sa West Philippine Sea. Di ba? Parang parang iba na ho yung pag-iisip, mga kababayan. Kaya naman, hindi natin masisisi si Ramon Tulfo kung ganyan yung kanyang mga ibinablog o yung kanyang mga ipinoposo. Si Sara ay certified na baliw, sabi ni Ramon Tulfo. Ngayon naman, si Pulong naman daw ho, panigurado ako, kaya nasabi to ni Ramon Tulfo kay Pulong dahil nakita o napanood yung video na kumakalat. Si Pulong ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong Pangulo pa ang tatay nila. Naalala niyo po yung hearing doon sa Senado, mga kababayan? At nandoon po kaharap si dating Senador Trillanes. Sinasabi ni dating Senador Trillanes,
yang si Pulong, parte yan ng triad. No? Ganon. Tapos, ang sinasabi ni Senator Trillanes, ang palatandaan ng pagiging triad niyan, may tattoo sa likod dyan. Di ba? Kung ako yung sinasabihan ni dating Senador Trillanes, yang si Mark Ramos, kasali yan sa triad. At ang signal o sign ng kanilang pagiging triad ay yung tattoo niyan sa likod na kung ano man yung sinasabi niya. Kung wala ho ako nun, no? Mga bossing, kung wala naman talaga akong tattoo, ganun ba? Sige, since nandito tayo sa harap ng Senado at nanonood ang bayang Pilipinas sa atin, sige, eto, tingnan mo yung tattoo ko sinasabi mo sa likod. Tapos bulate lang pala yung tattoo ko sa likod. Sabi ni, di ba? Sabi ni Pulong, no way! Kung wala hong itinatago, mga kababayan, ilalabas ko, ipapakita ko sa tingnan mo, may nakita kang tattoo. Wala, tapos. No? Sira ang kredibilidad agad ng dating senador na si Trillanes. Pero nagtataka tayo, bakit hindi ipinakita? No? Gusto nilang gusto nilang masira di ba? Addictus Rex, easy debunk dapat yun Oo. Bukod sa debunk ho, pahiya si Trillanes noon, mga kababayan. Ba't hindi pinakita? Baka. No? Tayo pa naman ho, mga kababayan, hindi lang tayong mamamayang Pilipino. No? Ang isang individual, kapag kayong mga ganyan, ang kilusan, ang unang papasok sa isip natin, baka may tinatago tong tao na to. Kaya ayaw ipakita. Di ba? BMB, Pido Dido, o Butiki ang Dragon. Alex Hernandez, salamat sa iyong like. Magto 2,000 na tayo. Ang like natin, 436. Paabutin natin ng 1,000 yan. Nakakalimutan nyo yatang pumindot ng like dyan. Ngayon, dito na tayo. Si Pulong daw ay abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking. Noong Pangulo pa ang tatay nila. No? Na kung sana nga ipinakita ho yung tato, mga kababayan, malamang siya alamang. Pahiya na si Trillanes noon. Ngayon, dumako kay Baste. Si Baste na mayor ngayon. Ang tinutukoy ho dito ngayon, mga kababayan, ngayon, si Baste na mayor ngayon ay palaging lasing at pumapasok ng opisina sa hapon o gabi na dahil may hangover palagi. Ngayon mga kababayan, bakit ho ganun yung title ni Mark Ramos? Problemado at sabog ang itsura kasi nakita ko si Baste, yung kasama si Ellen Adarna, nagiinuman yata sila nun pero parang iba yung mukha Yung tipo bang sabog, siguro sabog talaga sa alak at talagang ganun lang siguro malasing si Baste. Kaya ako naman po nailagay sa title yan, itsura ni Baste habang lasing, sabog ang itsura Yun yung pagkakaintindi ko at yun yung tawag doon, yung maituturing ko o masasabi ko na ganun yung pagkakaintindi ko sa nakita ko, mga kababayan. Di ba? Bakit kaya? Hindi kaya dahil sobra na nilang stress? Dahil lumalabas na, kagaya niyan kay Pulong. Pati yung kay Pulong, yung video lumabas din. EJK ni dating Pangulong Duterte, yung pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte, yung confidential funds kay Inday Sara Duterte at marami pang iba. At ito si Kitty, no? Si Kitty kasi ang kausap nung Becky, nung Bading, no, doon sa kanilang nandoon daw sa lugar. Naku po, ito na. Ang dami, susugod daw po ang PNP o kung sino man na susugod doon sa bahay ni dating Pangulong Duterte para raidin daw. Si Kitty ang kausap. Aalamin kung sino yung nagpakalat nung ganun. Wala naman daw pong katotohanan. Baka si Kitty mahagilap din. Kaya sabi ni Marijo, stress na kasi sunod-sunod na sila sa kulungan. Sakit
mga kababayan. Actually, sila nag-umpisa niyan eh. Nung nagtayo sila ng entablado doon sa Davao, mga kababayan, ang sigaw nila, may bangag tayong presidente, tapos wala naman pong napatunayan, wala po silang naipakita, mga bossing. Doon pa lang sila na nagsimula ho niyan, mga kababayan. Pero ano po ang ginawa ng ating presidente? Wala, hindi ho sila pinapansin, mga kababayan. Ano po? Sila Roque, ano ginawa? Oh, naglabas ng mga bangag-bangag na mga video-video. Ang Pangulo, ano, hindi naman sila inalmahan, di ba? Si Roque, kaya ho nagtatago yan, mga kababayan, kasi na-link ho yan sa Pogo. No? Ang natatandaan ko, 3 bagay ang na-link kay Roque. Yung mga papeles nila doon sa loob ng Pogo, yung mga bank accounts nila doon sa loob ng Pogo, at yung Chinese na nandoon sa loob ng bahay nila sa PH2 na hindi daw sila ang nakapangalan pero kanila. Saklap din ang nangyari kay Roque. Wala ng Pogo, wala pang Pogi. Di po ba? Lahat po yan mga yan, stress mga bossing. Baka sumunod stress din yung mga bilyar, ano,